Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong kukunin natin mula sa libro ng buhay. Sabi nila, ang pinakadakilang pangarap ng isang anak ay ang masuklian ang bawat paghihirap ng kanyang mga magulang. Pero paano kung ang mismong katuparan ng pangarap na iyon ang maging dahilan upang sila ay magbago? Paano kung ang regalong buong puso mong ibinigay ay maging lason na unti-unting sisira sa kanilang pagkatao? Isang nakabibinging tunog ng alarm clock ang pumunit sa panandaliang kapayapaan sa munting kwarto ni Hiraya sa Dubai. Napabalikwas siya ng bangon, habol ang kanyang hininga. Sa kanyang panaginip, nasa Pilipinas daw siya, sa malawak na hardin ng bago nilang bahay, masayang nagkakape, kasama ang kanyang nanay Liwayway at tatay Lino. Ngunit ang katotohanan ay ang apat na sulok ng silid na ito, ang amoy ng aircon at ang pagod na nanunuot sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Para sa kanila, bulong niya sa sarili, isang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi sa loob ng 5 taon, para kina nanay at tatay. Sinulyapan niya ang orasan. 3:00 pa lang ng madaling araw, ngunit kailangan na niyang maghanda para sa kanyang unang trabaho bilang isang tagalinis sa isang opisina. Bago pa siya pumasok sa kanyang pangalawang trabaho sa isang coffee shop pagsapit ng hapon, dahan-dahan siyang bumangon, iniinda ang sakit ng likod. Sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa ay naroon ang kanyang hapunan kagabi. Isang piraso ng tinapay at isang tasa ng instant noodles na hindi naubos. Tinitipid niya ang lahat. Bawat dirham ay mahalaga. Ngunit sa tabi ng natirang pagkain ay naroon ang kanyang tunay na lakas. Isang naka-frame na litrato. Hindi litrato ng kanyang mga magulang, kundi litrato ng isang malaki at magandang bahay na puti. Ang bahay na pinagpuyatan niya, iniyakan at pinag-iipunan, ang pangarap na sa wakas ay naipatayo niya para sa kanila, sa kanilang probinsya sa hiyas araw. Sa tuwing tinitingnan niya iyon, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Iyon ang kanyang tropeyo, ang simbolo ng kanyang pagmamahal. Makalipas ang ilang oras, sa gitna ng kanyang abalang-abalang shift sa coffee shop, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang video call mula kay nanay. Agad siyang nagpunta sa stockroom para sagutin ito. Isang ngamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nay, Tay, kumusta po kayo? Bungad niya. Itinapat ang kamera sa kanyang mukha na pilit tinatago ang mga butil ng pawis. Anak! Hi, salamat at sumagot ka. Boses ni Liwayway, masiglang masigla. Tingnan mo itong bago kong bestida, Hiraya. Branded ito, galing pa sa syudad. Ipinakita ng kanyang ina ang suot nitong damit. Umiikot-ikot pa sa harap ng kamera. Nasa malawak silang sala. Kumikinang ang sahig na tiles at enggrande ang mga muebles sa likuran. Bagay na bagay po sa inyo, Nay, sabi ni Hiraya. Isang tunay na tuwa ang naramdaman niya. Kayo naman, Tay. Parang ang gwapo natin ngayon, ha? Siyempre naman, anak. Sagot ni Lino. Inaayos ang kwelyo ng kanyang bagong polo shirt. Ang dalisay. Dapat laging presentable. Marami na kaming bisita dito. Mga importante at mayayamang tao sa ating baryo. Hindi na kami katulad ng dati. Tumango-tango si Hiraya. Kahit may kung anong kirot siyang naramdaman, sa huling sinabi ng ama, mabuti naman po kung ganun. Mag-iingat po kayo palagi. Oo nga pala, anak. Sabi ni Liwayway, biglang nagbago ang tono. Yung mga kapitbahay natin sa likod, ang iingay pa rin. Mga walang pinag-aralan talaga. Hindi marunong rumespeto sa mga nakatira dito sa bahay na ito. Naku, kung alam lang nila kung magkano ang halaga nitong bahay na ito. Napalunok si Hiraya. Ang tinutukoy ng ina ay ang pamilya ng matalik niyang kaibigan na si Diwa.
Nay, baka naman po. Hayaan mo na anak. Putol ng kanyang ama. Ganyan talaga ang mga mahihirap, mainggitin. O sige na, may pupuntahan pa kaming party. Magpadala ka sa susunod na linggo ha? Medyo kapos na kami. Bago pa man makasagot si Hiraya, pinatay na nila ang tawag. Naiwan siyang nakatitig sa itim na screen ng kanyang telepono. Pilit niyang iwinaksi ang kakaibang pakiramdam. Siguro ay naninibago lang sila. Siguro ay masaya lang talaga sila. Iyon naman ang gusto niya, hindi ba? Ang maging masaya sila. Ngunit kinagabihan, habang naghahanda siyang matulog, isa na namang tawag ang kanyang natanggap. Isang hindi rehistradong numero mula sa Pilipinas. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Hiraya? Isang pamilyar na boses ang narinig niya, basag at nanginginig. Diwa? Ikaw ba yan? Bakit iba ang numero mo? Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. Hey Raya, pasensya na kung tumawag ako. Alam kong ayaw mong naiistorbo pero kailangan. Anong problema, Diwa? May nangyari ba sa inyo? Kay nanay at tatay? Sunod-sunod niyang tanong, biglang kinabahan. Wala. Maayos naman sila, sagot ni Diwa. Ngunit ang tono nito ay nagsasabi ng iba. Maayos sila sa panlabas, Hiraya. Pero nag-iba na sila. Nag-iba na ang mga magulang mo simula nang tumira sila sa bahay na yan. Kumunot ang noo ni Hiraya. Anong ibig mong sabihin? Mahirap ipaliwanag sa telepono. Umiiyak na ngayon si Diwa. Hindi na sila ang Tita Liwayway at Tito Lino na kilala natin. Ang trato nila sa amin, sa mga dating kaibigan nila, para kaming mga basura. Napatayo si Hiraya, tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi totoo yan, Diwa. Baka nagkakamali ka lang. Sana nga, Hiraya. Sana nga nagkakamali lang ako. Huminto si Diwa, tila nag-iipon ng lakas ng loob para sa kanyang susunod na sasabihin. Ang mga salitang iyon ang tuluyang gigimbal sa mundo ni Hiraya at magiging simula ng lahat. Hiraya, kailangan mong umuwi. Kailangan mong makita sa sarili mong mga mata. Ang mga huling salita ni Diwa ay parang isang malakas na dagundong na umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid ni Hiraya, mas malakas pa kaysa sa ugong ng aircon. Kailangan mong umuwi. Kailangan mong makita sa sarili mong mga mata. Nang mamatay ang tawag, nabibingi siya sa katahimikan. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa litrato ng bahay, ang puting mansyon na dati nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Ngayon ay tila isang malaking puntod na naglalaman ng mga alaala ng mga magulang na minsan niyang nakilala. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Bawat pikit ng kanyang mga mata, dalawang magkasalungat na imahe ang naglalaban sa kanyang isipan. Sa isang iglap, nakikita niya ang kanyang tatay Lino. Nakangiti habang kinukumpuni ang kanyang sira-sirang sapatos. Nung high school pa siya, sinasabing, "Anak, ang mahalaga ay hindi ang ganda ng sapin sa paa, kundi ang tibay ng paghakbang." Tapos ay mapapalitan ito ng imahe ng kanyang ama sa video call kanina. Mayabang na inaayos ang kwelyo ng mamahaling damit. Ipinagmamalaki ang pagiging importante. Nakikita niya ang kanyang nanay Liwayway na maingat na nagbabalot ng kanyang baon na kanin at tuyo. Humahalik sa kanyang noo at bumubulong. Mag-iingat ka, anak. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Ngunit ang alaala na yon ay agad binubura ng boses ng kanyang ina na puno ng pandidiri habang tinatawag na walang pinag-aralan ang kanilang mga kapitbahay. Ang mga taong dati nilang kasalo sa isang platong pagkain. Ang mga salita ni Diwa ay parang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Hindi niya ito matatanggal hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Pagsikat ng araw, kasabay ng pagod at pamumugto ng mga mata, ay ang pagsilang din ng isang matibay na determinasyon sa kanyang puso.
Hindi na siya maaaring maging isang anino na lang na nagpapadala ng pera mula sa malayo. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang umuwi. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang telepono at tinawagan ng kanyang supervisor. "Good morning, ma'am," sabi niya. Pilit pinatatag ang boses. "I'm sorry to call so early. I need to request an emergency leave." Emergency? What happened, Hiraya? Is everything okay? Tanong ng kanyang mabait na boss. Napalunok si Hiraya. Bumuo ng isang kasinungalingan na kalahating katotohanan. It's my mother, ma'am. She's not well. I need to go home immediately." Isang matinding kirot ng konsensya ang kanyang naramdaman. Ang ina niya ay hindi may sakit sa katawan, pero baka sa kaluluwa. Pinayagan siya ng kanyang amo sa loob lamang ng isang oras, gamit ang halos lahat ng natitira niyang ipon para sa sarili. Nakabili siya ng one-way na ticket pauwi sa Pilipinas. Ang flight ay sa susunod na araw na. Ang bilis ng mga pangyayari ay nakakahilo, ngunit hindi nito mapapantayan ang kaguluhang nagaganap sa kanyang isipan. Habang nag-iimpake, hindi ang mga magaganda niyang damit ang kanyang kinuha. Sa halip, binuksan niya ang isang lumang maleta sa ilalim ng kanyang kama. Nandoon ang mga damit na suot niya nung unang dumating siya sa Dubai. Mga kupas na maong, mga t-shirt na may ilang butas, at isang luma at paborito niyang baseball cap. Ito ang kanyang balatkayo. Hindi siya maaaring umuwi bilang si Hiraya Alcantara, ang OFW na nagpatayo ng mansyon. Kailangan niyang bumalik bilang isang estranghero, isang anino na makakapagmasid ng hindi napapansin. Kinabukasan, habang papalapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, isang halo ng pananabik at takot ang bumalot sa kanya. Ang init ng hangin ng Pilipinas na sumalubong sa kanya paglabas ng airport ay pamilyar. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang dayuhan siya sa sarili niyang bayan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sumakay siya ng bus patungo sa isang murang paupahan sa Pasay na nahanap niya online. Mula doon, ginawa niya ang isang mahalagang tawag. "Kuya Romy?" sabi niya sa telepono. Si Romy ay isang malayong pinsan na may maliit na delivery service sa kalapit na bayan ng Hiyas Araw. "Hiraya, napatawag ka pinsan. Kumusta ang buhay sa Dubai?" Masayang bati nito. "Mabuti naman ni kuya. Medyo biglaan, pero nandito ako ngayon sa Maynila." Paliwanag niya. "May hihilingin sana akong pabor." Ikinuwento niya ang isang pira-pirasong bersyon ng kanyang plano. Sinabi niyang gusto niyang sorpresahin ang kanyang mga magulang, na gusto niyang magmasid muna bago siya magpakita. Hindi na niya kailangang magpaliwanag ng husto. Naintindihan agad ni Romy ang pahiwatig na may hindi tama. "Nako, sige pipinsan. Walang problema. Medyo delikado yung naiisip mo pero tutulungan kita," sabi ni Romy. "Mayroon akong motorsiklo dito at uniforme. Pwede mong gamitin. Saan ka ba ngayon?" "Salamat talaga kuya. Bukas na bukas, pupunta ako dyan." "Tamang-tama," sabi ni Romy. At ang sumunod nitong sinabi ang nagpatindig ng balahibo ni Hiraya. "Mayroon akong isang delivery bukas sa Baryo Sinagtala. Isang maliit na package lang. Pwede mong unahing ihatid yon para masubukan mo na." "Sige kuya, kanino ba yan?" tanong ni Hiraya. Handa nang isulat ang pangalan at address. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Romy. Sa isang ginang na nagngangalang Liwayway Dalisay, sa malaking puting bahay sa may kanto, napahigpit ang hawak ni Hiraya sa telepono. Ang una niyang trabaho, ang una niyang pagsubok, ay isang paghahatid sa sarili niyang ina, sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng motorsiklo ay kasabay ng malakas na kabog ng dibdib ni Hiraya. Habang tinatahak niya ang pamilyar na daan, papasok sa Baryo Sinagtala, ang mga alaala ng kahapon ay parang mga multong nagsusulputan.
Dito sa kurbadang ito, sila naglalaro ng taguan ni Diwa. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga na iyon, siya unang natutong umakyat. Ngunit ngayon, ang bawat pamilyar na tanawin ay may kasamang bigat, isang anino ng pangamba. Pagliko niya sa kanto, kung saan nakatayo ang kanilang lumang bahay na pawid, napahinto siya sandali. Wala na ito. Sa kinatatayuan nito ay isang mataas at matibay na pader na semento. At sa likod ng pader na yon, imponente at tila nagyayelo sa ilalim ng sikat ng araw, ay ang puting bahay mula sa litrato. Mas malaki ito sa personal, mas enggrande, at mas malamig. Walang mga nakasampay na damit sa labas. Ang hardin, bagamat puno ng mga mamahaling halaman, ay sobrang ayos na parang pekeng damo sa isang diorama. Walang bakas ng buhay, walang init ng isang tahanan. Pakiramdam niya ay isa itong palasyo, hindi isang bahay. Nanginginig ang mga kamay na ipinarada niya ang motorsiklo sa tapat ng malaking bakal na gate. Huminga siya ng malalim. Isinuot ang kanyang baseball cap ng mas mababa pa para takpan ang kanyang mukha at pinindot ang doorbell. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan at para kay Hiraya, iyon ang tunog ng paghatol. Ilang saglit na walang sumasagot. Akala niya ay walang tao. Ngunit maya-maya, bumukas ang mamahaling pinto at isang babae ang lumabas. Nakasuot ito ng magandang sutlang duster, makapalang kolorete sa mukha, at ang buhok ay nakaayos na, parang laging may pupuntahang pagtitipon. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang ina, ang kanyang nanay liwayway, ngunit ang babaeng papalapit sa gate ay hindi ang inang nasa kanyang alaala. Ang mga mata nito ay hindi mainit at mapagmahal, kundi matalas at mapanuri. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Anong kailangan mo? Matinis ang boses ni Liwayway, walang bakas ng paggalang. Delivery po, ma'am. Sagot ni Hiraya. Pilit ginagawang magaspang ang kanyang boses at yumuko para itago ang kanyang mukha. Nanginginig niyang inabot ang maliit na package. Binuksan ni Liwayway ang isang maliit na siwang sa gate. Sapat lang para lumusot ang kanyang kamay at ang package. Hindi man lang itong ngumiti o nagpasalamat. Kinuha nito ang ballpen at ang clipboard mula sa kanya ng padabog. Ang tagal-tagal naman ng delivery ninyo. Reklamo nito habang pumipirma. Kanina ko pa ito hinihintay. Palpak talaga ang serbisyo ngayon, kahit saan. Bawat salita ay parang isang sampal sa pisngi ni Hiraya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, "Nay, ako po ito, si Hiraya." Ngunit ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Isa na lamang siyang estranghero, isang hamak na tagahatid sa paningin ng sarili niyang ina. Matapos pumirma, kumuha si Liwayway ng ilang barya mula sa kanyang bulsa. Sa halip na iabot ito ng maayos sa nanginginig na kamay ni Hiraya, ibinuka nito ang palad at binitiwan ang mga barya. Ang kalansing ng mga baryang tumama at gumulong sa sementadong sahig sa labas ng gate ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Hiraya sa buong buhay niya. "Ayan, pamasahe mo," sabi ni Liwayway sa tonong walang pakialam. Tila nagtatapon ng tira-tirang pagkain sa isang asong kalye. "Huwag ka nang tatayo-tayo dyan." Hindi makagalaw si Hiraya. Nakatitig lang siya sa mga baryang nakakalat sa paanan niya. 25 piso at 1 piso. 10 piso. Iyon ang halaga niya sa kanyang ina. Narinig niya ang pag-ungot ni Liwayway dahil sa pagkainip. Nang hindi pa rin siya gumagalaw, nagsalita itong muli. Mas matigas. "Ano pa bang hinihintay mo, Pasko? Alis na." Dahan-dahan, tila gumagalaw sa ilalim ng tubig, yumuko si Hiraya. Habang pinupulot niya ang bawat barya, isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. At kinailangan niyang kumagat sa kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. Ang pagyuko niya ay hindi lang para pulutin ang pera. Iyon ay ang pagyuko ng kanyang puso.
ang pagdurog ng kanyang pagkatao sa harap ng babaeng nagluwal sa kanya. Nang makatayo siyang muli, hawak ang mga barya sa kanyang palad, ang gate ay nagsara na. Isang malakas na blag ang tumapos sa lahat. Ang tunog ng bakal na humahalik sa bakal, isang pader na literal at metaporikal na humaharang sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Naiwan siyang mag-isa sa labas. Tahimik na tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi, humahalo sa alikabok ng daan. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang pinakamasamang pangamba. Hindi lang nagbago ang kanyang ina, nawala na ito. Parang isang robot na walang direksyon, pinaandar ni Hiraya ang motorsiklo palayo sa bahay na yon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Ang kalansing ng mga barya sa kanyang bulsa ay parang mga kadenang gumigiling sa bawat pag-usad niya. Isang paalala ng kanyang halaga sa paningin ng sarili niyang ina. Ipinark niya ang motor sa tapat ng isang maliit na karinderya sa may palengke. Isang lugar na alam niyang hindi siya mapapansin. Umupo siya sa isang sulok, nag-order ng isang basong tubig na hindi naman niya ininom at hinayaan ang sarili na malunod sa ingay ng paligid. Kailangan niya ng ingay para takpan ng sigaw sa loob ng kanyang isipan. Sa kabilang lamesa, may dalawang ali na masayang nag-usap habang kumakain. Hindi sinasadyang narinig ni Hiraya ang kanilang pinag-uusapan. "Naku mare, nakita mo ba si Doña Liwayway kahapon? Ang ganda ng suot na hikaw. Kumikinang," sabi ng isa. "Oo naman, sila na yata ang pinakamayaman dito sa Sinagtala ngayon," sagot ng kausap. "Si Don Lino. Kung makapag-utos sa mga tao, akala mo kung sinong hari. Ibang-iba na talaga sila mula nang umasenso." Don Lino, Doña Liwayway. Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa baso. Maging ang tawag sa kanila ay nagbago na. Hindi na Mang Lino at Aling Liwayway na laging nakangiti at bumabati sa lahat. Ngayon, sila ay mga Don at Donya, mga titulong naglalagay ng pader sa pagitan nila at ng mga taong dati nilang kanayon. Ang bawat salitang naririnig niya ay isa na namang patunay, isa na namang sundang na sumusugat sa kanyang puso. Nakatulala lamang siya, pinagmamasdan ng mga taong dumaraan sa palengke. Mga ordinaryong tao, nagbabanat ng buto sa ilalim ng init ng araw. Ganito sila dati, ganito ang kanyang mga magulang. Ano ang nangyari? Bigla, isang makintab na itim na SUV ang huminto sa gitna ng kalsada. Halos makasagasa ng isang naglalako ng gulay. Nag-init ang ulo ng mga tsuper ng tricycle sa likod nito. Ngunit nang makita nila kung sino ang lulan, ang kanilang mga busina ay biglang tumahimik. Bumukas ang pinto sa driver's side at isang lalaki ang bumaba. Nakaputing polo short ito na plansadong-plansado. May suot na mamahaling salamin sa mata at makintab ang sapatos kahit maalikabok ang daan. Ang kanyang tatay Lino. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Hindi niya ito namukhaan sa unang tingin. Ang ama na kilala niya ay laging nakasumbrero. May mantsa ng lupa sa pantalon at ang mga kamay ay magaspang sa pag-aararo. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay estranghero. Naglakad si Lino na parang pag-aari niya ang buong palengke. Huminto siya sa harap ng isang matandang magsasaka na nag-aayos ng kanyang mga panindang kamote. "Mang Cardo?" Sigaw ni Lino. Ang boses ay mayabang at malakas, sapat para marinig ng lahat. "Isang linggo na ang nakalipas sa usapan natin. Nasaan na ang bayad mo sa akin?" Ang matanda na si Mang Cardo ay dahan-dahang tumayo, yumuko ng bahagya. "Pasensya na po, Don Lino. Medyo mahina po ang ani ngayon. Baka po pwedeng sa susunod na linggo na lang." "Susunod na linggo?" Tumawa si Lino, isang tawang walang saya. "Iyan din ang sinabi mo noong nakaraang linggo. 500 piso lang hindi mo pa mabayaran. Para saan ba yon? Para sa pataba ng lupa mo, hindi ba?"
Anong nangyari? Naging bato ba ang mga pananim mo? Nagtawa na ng ilang mga alipores ni Lino na kasama niya. Si Mang Cardo ay lalong napayuko, namumula ang mukha sa hiya. Hindi makapaniwala si Hiraya sa nasasaksihan. Ang kanyang ama, na dating nagpapahiram ng sariling kalabaw sa mga kapitbahay ng walang bayad, ay ipinapahiya ngayon ang isang matanda dahil lamang sa 500 piso. Ngunit ang kasunod na nangyari, ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang paggalang sa kanyang puso. Hindi mo ako nauunawaan, Cardo. Sabi ni Lino, lumapit at tinapik-tapik ang balikat ng matanda na parang aso. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa respeto. Itinuro niya ang alikabok sa kanyang sapatos. Luluhod ka ngayon dito sa harap ko at hihingi ng tawad. At baka sakali, pag-isipan kong bigyan ka pa ng isa pang linggo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa palengke. Ang lahat ay napahinto, nakatingin, ngunit walang nangahas na magsalita. Nanginginig ang mga tuhod ni Mang Cardo, ang mga mata ay nagmamakaawa. Don Lino, wag naman po. Nakakahiya po sa mga tao. Luluhod ka o tatawag ako ng pulis ngayon din para kaladkarin ka sa utang mo. Sigaw ni Lino. Sa ilalim ng matinding hiya at takot, walang nagawa ang matanda. Dahan-dahan, inilapat niya ang kanyang mga tuhod sa maalikabok na lupa, sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang tatay Lino, sa harap ni Hiraya. Sa sandaling iyon, ang sakit sa puso ni Hiraya ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang bagay na mas mainit, mas mapanganib. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Napahigpit ang kanyang hawak sa manibela ng motorsiklo, ang kanyang mga buko ay namuti sa diin. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo, para lamang pigilan ang sarili na sumigaw ng isang pangalan. Tay! Ang imahe ng kanyang ama, ang hari ng hiyas araw, na nakatayo ng mayabang habang ang isang matanda ay nakaluhod sa kanyang paanan, ay isang larawang susunog sa kanyang alaala magpakailanman. Ang larawang iyon ang nagpabago sa lahat. Dala ng nag-aalab na galit, pinaandar ni Hiraya ang motorsiklo palayo sa palengke. Ang imahe ni Mang Cardo na nakaluhod ay nakatatak sa kanyang isipan, paulit-ulit na ipinapakita na parang sirang plaka. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa tapat ng kanilang gate ay napalitan ng isang mapait na determinasyon. Hindi na ito simpleng pagbabago ng ugali. Isa na itong kalupitan. Alam niya kung saan siya pupunta. May isang tao na kailangan niyang makausap. Ang taong nagsimula ng lahat ng ito. Nang gumabi, maingat niyang ipinarada ang motorsiklo sa isang madilim na eskinita, malayo sa bahay ni Nadiwa. Naglakad siya sa likuran, sa daanang tanging sila lang dalawa ang nakakaalam noong mga bata pa sila. Kumatok siya ng 3 beses sa bintana ng kusina. Ang kanilang lihim na signal. Ilang sandali, bumukas ang bintana at sumilip ang isang mukhang puno ng pag-aalala. Si Diwa. Hiraya, pabulong niyang sabi, at agad siyang pinapasok sa loob. Diyos ko, nag-alala ako sa'yo. Nakarating ka pala talaga. Paano? Saan ka tumutuloy? Mahabang kwento, Diwa, sagot ni Hiraya. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Pero nakita ko na ang lahat. Umupo sila sa maliit na lamesa sa kusina. Sa liwanag ng mahinang bumbilya, kitang-kita ni Hiraya ang pangingitim sa ilalim ng mga mata ng kaibigan. Tila pasan nito ang isang mabigat na problema. Nakita ko si nanay kanina. Panimula ni Hiraya, ang bawat salita ay mabigat. Nagpanggap akong delivery boy. Itinapon niya ang bayad sa lupa. Napapikit si Diwa. Tila personal din niyang naramdaman ang sakit. Iyon pa lang ang nakikita mo. At nakita ko si tatay. Pagpapatuloy ni Hiraya,
Ang boses ay nagsimulang manginig sa galit. Sa palengke, ipinahiya niya si Mang Cardo. Pinilit niyang lumuhod ang matanda sa harap ng maraming tao dahil sa 500 piso. Hindi nakapagsalita si Diwa. Tumingin lang ito sa kanya na may halong awa at lungkot. Ang katahimikan nito ang nagsilbing kumpirmasyon. Totoo ang lahat. Masahol pa sa kanyang inaakala. Bakit sila naging ganito, Diwa? Tanong ni Hiraya. Ang lakas na pinipigilan niya kanina ay nagsimula ng bumigay. Ang pera ko ba ang dahilan? Ako ba ang may kasalanan? Hindi mo kasalanan, Hiraya, mariing sabi ni Diwa. Hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kasalanan ang mangarap para sa pamilya mo. Pero, ang pera, kapag napunta sa maling kamay, nagiging lason. Siguro nabigla sila. Siguro hindi nila alam kung paano hawakan ang lahat ng biyayang bigla na lang dumating. Pero hindi sapat na dahilan yon para manakit ng kapwa. Giit ni Hiraya. Tumango si Diwa. Huminga ito ng malalim at nang muli itong magsalita, ang boses nito ay puno ng bigat. Hiraya, mayroon pa. Mayroon pa silang ginagawa na kailangan mong malaman. Kinabahan si Hiraya sa tono ng kaibigan. Ano yon? Nanginginig na kinuha ni Diwa ang isang brown envelope mula sa isang cabinet. Inilapag niya ito sa lamesa. Dumating ito noong 1 linggo. Binuksan ni Hiraya ang sobre. Sa loob ay isang formal na sulat mula sa isang abogado. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nilalaman. Ito ay isang notice to vacate. Isang formal na demand na paalisin ang pamilya ni Diwa sa lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Hiraya, naguguluhan. Akala ko ba sa inyo ang lupang ito? Pamana pa yan ng lolo mo. Oo, tumulo ang luha ni Diwa. Pero may isang parte ng lote na hindi na parehistro ng lolo noon. Isang maliit na strip lang sa gilid. Hindi namin pinansin dahil alam naman ng lahat sa baryo na sa amin yun. Pero nalaman yata ng Tatay Lino mo. At ngayon, inaangkin niya. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Inaangkin? Paano? Binili niya raw ang karapatan mula sa isang malayong kamag-anak na matagal nang umalis sa probinsya. Ginamit niya ang pera para makuha ang titulo ng kapirasong lupa na yon. At ngayon, ginagamit niya yon para pilitin kaming ibenta sa kanya ang buong lote sa napakamurang halaga. Kung hindi kami papayag, idedemanda niya kami at ipagigiba ang bahay namin dahil nakatayo daw ito sa parte ng pag-aari niya. Napatitig si Hiraya sa sulat. Sa ibaba, nakalagay ang pangalan ng kliyente ng abogado, Lino Dalisay. Ang pera na ipinapadala niya buwan-buwan. Ang pera na galing sa pawis at dugo niya. Iyon ang ginagamit na sandata para sirain ang buhay ng kanyang matalik na kaibigan. At hindi lang yan, humihikbing sabi ni Diwa. Nabaon na rin sila sa utang, Hiraya. Nangutang sila sa isang masamang tao dito para lang may maipanghanda sa mga party nila at maibili ng mga alahas. Sila ang nagbaon sa sarili nila sa hukay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagkalito, lahat ng galit ay nagkaisa at naging isang matigas at malamig na bagay sa kanyang dibdib. Isang desisyon. Isinara niya ang sobre. Itinayo ito nang may dahan-dahan ngunit matatag na kamay. Ang mga luha sa kanyang mata ay natuyo na. Ang natira ay isang determinasyong hindi pa niya kailanman naramdaman. Tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang kurap. Hindi na ito tungkol sa pagtuturo ng leksyon. Sabi niya, sa isang boses na halos hindi niya makilala. Isang boses na matigas na parang bakal. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kung ano ang tama. Kinabukasan, hindi na ang uniforme ng delivery rider ang suot ni Hiraya. Nakasuot siya ng simpleng blusa at pantalon na hiniram niya kay Diwa.
Sumakay siya ng bus patungo sa kabayanan. Dala ang isang brown envelope na naglalaman ng lahat ng dokumentong maingat niyang itinago sa loob ng 5 taon. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa Baryo Sinagtala ay parang 1 kilometrong paglayo sa kung sino siya dati. Ang hiraya na puno ng pangarap at pagmamahal para sa magulang ay unti-unting namamatay. At ang ipinapanganak na kapalit ay isang babaeng may matigas na puso at isang misyon. Pumasok siya sa isang maliit ngunit disenteng law office na nirekomenda ng pinsan niyang si Romy. Sumalubong sa kanya ang isang matandang abogado na may mabait na mukha ngunit matalas na mga mata, si Attorney De Guzman. "Magandang umaga po, Attorney." Bati ni Hiraya. Ang boses ay kalmado at kontrolado, taliwas sa gera sa loob ng kanyang dibdib. "Magandang umaga, Miss Alcantara po." Hiraya Alcantara. Inilatag ni Hiraya ang mga dokumento sa ibabaw ng makintab na lamesa ng abogado. Ang orihinal na titulo ng lupa, ang deed of sale, ang mga building permit, at ang mga resibo ng bawat padala niya ng pera mula sa Dubai na ginamit sa pagpapatayo ng bahay. Maingat na sinuri ng abogado ang bawat papel. Habang ginagawa niya iyon, bumalik sa alaala ni Hiraya ang araw na pumirma siya sa mga dokumentong ito. Nasa Pilipinas siya noon para sa isang maikling bakasyon. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang. Sinabi nila sa kanya, "Anak, sa pangalan mo na lang ipangalan ang lahat para sigurado. Para sa iyo naman talaga ito." Noon, ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Isang patunay ng pagmamahal at pagtitiwala. Ngayon, ang mga ito ay parang isang mapait na kabalintunaan. Hindi niya akalain na ang mismong pag-aaring ipinangalan sa kanya para protektahan, ito ay ang siyang gagamitin niya ngayon laban sa kanila. "Miss Alcantara," nagsalita ang abogado, inaangat ang kanyang salamin. "Lahat ng ito ay nasa pangalan mo. Malinaw na ikaw ang legal na may-ari ng lupa at ng bahay na nakatayo rito. Ano ang nais mong gawin?" Huminga ng malalim si Hiraya. "Gusto ko pong bawiin ang pag-aari ko." Tinitigan siya ng abogado. Tila hindi lang ang mga salita niya ang narinig, kundi pati na rin ang bigat sa likod ng mga ito. "Ito ba ay may kinalaman sa iyong mga magulang? Sila ba ang kasalukuyang nakatira sa property?" Tumango si Hiraya, hindi makapagsalita. "Ito ay isang maselang kaso, Hija," malumanay na sabi ni Attorney De Guzman. "Isang bagay ang legal na karapatan, at ibang bagay naman ang usaping pampamilya. Sigurado ka ba sa iyong desisyon? Kapag sinimulan natin ito, magdudulot ito ng malaking sakit." Sa isang iglap, nag-flashback sa isipan ni Hiraya ang lahat. Ang pagtapon ng kanyang ina sa mga barya, ang pagluhod ni Mang Cardo sa harap ng kanyang ama, at ang umiiyak na mukha ni Diwa habang hawak ang notice to vacate. Ang mga imaheng iyon ang nagpatigas muli sa kanyang puso. "Attorney," sabi niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Mas masakit po kung hahayaan kong magpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Ang bahay na ipinatayo ko mula sa dugo at pawis ko ay ginagamit nila para manakit ng ibang tao. Hindi ko po yan kayang tiisin." Nakita ng abogado ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tumango ito. "Naiintindihan ko. Kung gayon, ihahanda ko ang isang formal na demand to vacate. Isasaad dito na bilang legal na may-ari, binibigyan mo sila ng 30 araw para lisanin ang nasabing property. 30 araw. Isang buwan. Isang buwan para matapos ang lahat." Inihanda ng abogado ang isang affidavit, isang sinumpaang salaysay kung saan kinukumpirma ni Hiraya ang kanyang pagmamay-ari at ang kanyang intensyon. Inilapag nito ang dokumento at isang ballpen sa harap niya. Napatingin si Hiraya sa espasyo
kung saan siya pipirma. Ang pirma na yon ang magiging selyo ng kanyang desisyon. Ito ang magiging deklarasyon ng digmaan laban sa mga taong pinakamamahal niya. Isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel, bahagyang nagpamantsa sa tinta. Agad niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Pinulot niya ang ballpen. Miss Alcantara, sabi ng abogado bilang huling paalala. Kapag pinadala na natin ito, wala nang atrasan. Tumango si Hiraya. Humigpit ang hawak niya sa ballpen. At sa isang mabilis ngunit mabigat na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan. Hiraya Alcantara. Bawat letra ay parang isang hiwa sa kanyang puso. Nang matapos siya, binitiwan niya ang ballpen na parang napapasong bakal. Pakiramdam niya, hindi lang isang dokumento ang kanyang pinirmahan. Pinirmahan niya ang katapusan ng isang kabanata ng kanilang buhay. Ang hardin ng mansyon ng mga dalisay ay puno ng tawanan at tunog ng mga nag-uumpugang baso ng mamahaling alak. Sabado ng gabi, at gaya ng dati, naghanda na naman sina Lino at Liwayway ng isang marangyang salo-salo. Naroon ang alkalde ng bayan, ang hepe ng pulis, at ang mga itinuturing nilang elite ng hiyasaraw. Si Liwayway, suot ang isang kumikinang na bestida at mga alahas, nakatumbas ng isang taong sahod ng dati nilang kapitbahay, ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Ang kanyang tawa ay matinis at pilit. Naku, Mayor, tikman ninyo itong lechon. Galing pa yan sa pinakamagaling na lechonero sa buong probinsya, sabi niya habang isinasali ng alak sa baso nito. Sa kabilang banda, si Lino naman ay nasa gitna ng isang grupo ng mga kalalakihan, nagyayabang tungkol sa kanyang mga negosyo. Ang lupa ngayon, iyan ang tunay na ginto. Pagmamalaki niya, habang humihitit ng tabako. Mayroon akong isang maliit na lote dyan na inaayos ko. Kapag nakuha ko na, gagawin kong subdivision. Dalisay Homes. Maganda, hindi ba? Nagpalakpakan ng kanyang mga kausap na karamihan ay mga taong may utang na loob o interes sa kanya. Para kay Lino, ang mga tunog na yon, ang pinakamatamis na musika. Ito ang buhay na nararapat para sa kanya. Ang buhay na ipinagkait sa kanya ng kahirapan sa loob ng 50 taon. Sa gitna ng kasayahan, isang unipormadong lalaki na nakamotorsiklo ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang process server mula sa korte. Hindi siya pinapasok ng gwardiya, kaya't pilit niyang isinisigaw ang pangalan ng mag-asawa. Sino yan? Istorbo naman na sa party. Inis na sabi ni Liwayway sa isa sa kanilang mga katulong. Paalisin mo. Ngunit mapilit ang lalaki. Para po ito kina Mr. Lino at Mrs. Liwayway Dalisay. Galing po sa korte. Kailangan po nilang personal na tanggapin. Narinig ng lahat ang salitang korte. Ang masayang bulungan ay biglang napalitan ng katahimikan. Lahat ng mata ay napunta kina Lino at Liwayway. Namumula sa inis at hiya, nagmarcha si Lino papunta sa gate. Ano yung problema mo? Hindi mo ba nakikitang may bisita kami? Sigaw niya sa process server. Isang sulat lang po, sir, sabi ng lalaki. Iniaabot ang isang opisyal na mukhang sobre. Buwisit, bulong ni Lino. Kinuha niya ito ng padabog. Iniisip na baka isa na naman ito sa mga sulat mula sa mga pinagkakautangan niya. Mga buwaya, gusto siyang sirain, pero hindi siya magpapatalo. Bumalik siya sa hardin, pilit nang ngumingiti. Wala ito, mga kaibigan. Mga normal na papeles lang sa negosyo. Tuloy ang kasayahan. Ngunit ang kuryosidad ay pumuno na sa hangin. Itinabi ni Liwayway si Lino. Ano yan, Lino? Wala nga. Mamaya na natin tingnan, sabi niya. Buksan mo na. Baka importante. Giit ni Liwayway. Nararamdaman ang mga matang nakatitig sa kanila. Dahil sa pagpipilit ng asawa at sa kahihiyan, walang nagawa si Lino,
kundi buksan ang sobre. Habang binubuksan niya ito, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kayabangan. Ngunit habang binabasa niya ang unang linya, ang kayabangan na iyon ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. "Lino, ano yan?" tanong ni Liwayway, kinakabahan na. Inagaw niya ang sulat mula sa kamay ng asawa. Binasa niya rin ito. Ang sulat ay maikli, formal, at brutal. Demand to vacate and surrender possession. Ang mga salitang yon ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Nakasaad doon, sa legal na pananalita, na sila ay pinapaalis sa bahay na kanilang tinitirhan. Binibigyan sila ng 30 araw para lisanin ng lugar. Sinong nagpadala nito? Isang panloloko. Nanginginig na sabi ni Liwayway. Binabasa ang ibabang bahagi ng sulat para hanapin kung sino ang demonyong gustong sumira sa kanila. At doon, sa ilalim ng lahat ng legal na terminolohiya, nakasulat ng malinaw ang pangalan ng petitioner, ang taong nag-uutos sa kanila na umalis, ang taong naghahabol sa bahay na itinuturing nilang kanila. In accordance with the ownership rights of the petitioner, ang pangalan ay simple lang, 2 salita. Ngunit para sa kanila, ito ang pinakamabigat at pinakakakilakilabot na pangalan sa buong mundo sa sandaling iyon. Hiraya Alcantara. Nabitiwan ni Liwayway ang hawak niyang kopita ng alak. Isang malakas na crash. Ang pumunit sa katahimikan ng gabi nang ito'y magkapira-piraso sa mamahaling tiles ng kanilang terasa. Ang pulang alak ay kumalat sa sahig, parang dugo. Ang lahat ng bisita ay nakatingin. Mga bibig ay nakabuka. Nasasaksihan ng biglaang pagguho ng kaharian ng Don at Donya ng Hiyas-Araw. Ang party ay natapos ng biglaan. Ang mga bulungan ng mga bisita, habang sila'y nagmamadaling umalis, ay mas malakas pa kaysa sa musikang tumutugtog kanina. Naiwan sina Lino at Liwayway sa gitna ng kanilang hardin, napapalibutan ng mga tirang pagkain at basag na kopita. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang sulat mula sa korte ay nasa lamesa, isang puting bandila ng kanilang pagsuko. "Hindi ito totoo," bulong ni Liwayway, paulit-ulit na parang isang sirang dasal. "Hindi ito magagawa sa atin ni Hiraya. Baka may nanloko lang sa kanya. Baka may nagdikta sa anak natin." Iyon ang tanging paliwanag na kaya nilang tanggapin. Ang kanilang Hiraya, ang kanilang mabait at masunuring anak ay biktima rin. Puno ng galit at pagkalito, kinuha ni Lino ang kanyang telepono. Dinial niya ang numero ni Hiraya sa Dubai. Nagring ito ng ilang beses bago pumasok sa voicemail. "Anak, si tatay ito. Tumawag ka, dali. May problema." Halos pasigaw niyang sabi. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Sinubukan ni Liwayway sa sarili niyang telepono. Ganoon pa rin. Paulit-ulit nilang sinubukan hanggang sa ang tanging marinig na lang nila ay ang malamig na boses ng operator. "The number you have dialed is currently unavailable." Bakit hindi niya sinasagot? Umiiyak na tanong ni Liwayway. Ang pagkataranta ay nagsisimula nang kumain sa kanyang pagkatao. Baka abala lang, sabi ni Lino, kahit siya mismo ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Ang sumunod na mga araw ay isang bangungot. Ang balita tungkol sa sulat ay kumalat sa buong baryo ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damo. Ang mga taong dati yumuyuko sa kanila ay ngayoy tinitingnan sila na may halong awa at, ang mas masakit, pagkutya. At ang mga pating na nag-aabang ay nagsimula ng umatake. Isang umaga, habang nagkakape sila sa kanilang terasa, isang malaking truck ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba ang isang matabang lalaki na may malaking tiyan at masamang tingin. Ang pinagkakautangan nila ng malaking halaga. "Don Lino, Donya Liwayway, narinig ko ang magandang balita." Sarkastiko nitong sabi.
Mukhang kailangan nyo nang magbayad ngayon na. Sandali lang, kausapin muna natin ito ng maayos. Pakiusap ni Lino, ang dating kayabangan ay napalitan ng takot. Tapos na ang usapan, sigaw ng lalaki. Ilabas nyo ang bayad o kukunin ko ang lahat ng katumbas niyan sa loob ng bahay ninyo. Walang silang pera. Ang lahat ng padala ni Hiraya ay naubos sa luho at pagpapasikat. Walang nagawa si Lino at Liwayway kundi panoorin habang pinapasok ng mga tauhan ng lalaki ang kanilang bahay. Kinuha ang malaking telebisyon, ang mga mamahaling sofa, ang mga painting sa dingding, pati ang mga alahas sa katawan ni Liwayway ay sa pilitang hinubad. Ang dating mga kaibigan nila ay biglang naglaho. Ang telepono na dati walang tigil sa pagring dahil sa mga imbitasyon ay ngayoy tahimik. Sinubukan nilang humiram ng pera sa alkalde, sa hepe ng pulis, sa mga negosyanteng kasama nila sa party. Ang sagot ay iisa, "Pasensya na, gipit din kami ngayon." Sa loob lamang ng isang linggo, ang kanilang palasyo ay unti-unting nawalan ng laman. Ang natira na lang ay ang mga personal nilang gamit at ang lumalamig na katahimikan. Ang bahay na dati simbolo ng kanilang tagumpay ay naging isang malaking paalala ng kanilang kabiguan. Dumating ang huling araw ng palugit. Isang kinatawan mula sa law office ni Attorney De Guzman ang dumating, kasama ang ilang pulis bilang escort. "Mr. and Mrs. Dalisay," formal na sabi ng lalaki, "the 30-day period has expired. We ask you to please vacate the premises peacefully." Wala nang natirang laban sa kanila. Ang kanilang mga balikat ay lupaypay. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Tahimik nilang kinuha ang iilang damit na isinilid nila sa mga lumang maleta. Habang naglalakad sila palabas ng gate, sa huling pagkakataon, ang mga kapitbahay ay nasa labas. Nagmamasid. Nakita nila si Mang Cardo. Nakatayo sa di kalayuan, hindi na may takot sa mga mata, kundi awa. Nakita nila ang pamilya ni Diwa, tahimik na nakatingin mula sa kanilang bintana. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa buong pagkatao nila. "Saan tayo pupunta, Lino?" tanong ni Liwayway. Ang boses ay basag. Tumingin si Lino sa paligid. Ang SUV ay matagal nang kinuha ng bangko. Wala silang pera, wala silang kaibigan, wala silang matatakbuhan. Mayroon lang isang lugar na kinamuhian nila, kinahiya at tinalikuran. Dahan-dahan silang naglakad, bitbit ang kanilang mga maleta. Palayo sa puting mansyon, tinahak nila ang daan, pabalik sa pinanggalingan nila, sa kabilang dulo ng baryo kung saan nakatayo pa rin ang isang maliit at halos gumuhong istruktura. Ang kanilang lumang bahay na gawa sa kahoy at nipa, na pinabayaan nilang mabulok nang sila'y umasenso. Pagdating nila doon, ang alikabok at mga sapot ng gagamba ang sumalubong sa kanila. Ang bubong ay may butas, ang sahig ay marupok. Ngunit ito na lang ang mayroon sila. Walang natira. Umupo si Lino sa isang maalikabok na upuan, napasabunot sa kanyang buhok. Si Liwayway ay napasandal sa dingding at dahan-dahang napaupo sa sahig, humahagulgol ng walang tunog. Dito, sa gitna ng mga anino ng kanilang nakaraan, sa gitna ng karalitaan na minsan na nilang tinalikuran, napagtanto nila ang katotohanan. Wala na. Wala nang natira. Ilang araw na ang lumipas mula nang bumalik sina Lino at Liwayway sa kanilang lumang tahanan. Ang bawat araw ay isang pakikibaka. Ang katawan nilang nasanay sa lambot ng kama at lamig ng aircon ay naninibago sa matigas na sahig na kawayan at sa alinsangan ng gabi. Ang pagkain nila ay kung anong maibigay ng mga kapitbahay na naawa pa sa kanila. Mga taong dati nilang tinalikuran at hinamak. Isang hapon, habang si Lino ay nakaupo sa isang lumang silya sa labas, nakatulala sa kawalan, at si Liwayway naman ay nasa loob, sinusubukang linisin ang makapal na alikabok, isang anino ang tumama sa kanilang pintuan.
Isang babae ang nakatayo roon. Nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang mukha ay seryoso. At ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bigat na hindi nila maintindihan. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng delivery rider. Hindi siya nakayuko. Nakatayo siya ng tuwid. Napatigil sa pagwawalis si Liwayway. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses ay mahina. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang paningin at tinitigan sila ng diretso. Sa sandaling iyon, ang araw ay tila tumigil sa pag-inog. Ang tibok ng kanilang mga puso ay kumabog ng napakalakas. Ang mukhang iyon, kahit may bahagyang pagbabago, kahit may idinagdag na linya ng pagod at sakit, hindi sila maaring magkamali. "Anak!" Nanginginig na bulong ni Liwayway. "Hiraya?" sabi ni Lino, napatayo mula sa kanyang upuan. Ang pangalan ay parang isang tinik na lumabas sa kanyang lalamunan. Si Hiraya ay pumasok sa loob ng bahay. Tiningnan niya ang paligid. Ang butas-butas na dingding. Ang mga sira-sirang gamit. Ang amoy ng kahirapan na minsan na niyang sinumpaang tatakasan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa kanyang mga magulang. Nakita niya ang gusot nilang mga damit, ang payat nilang mga katawan, ang nawalang kislap sa kanilang mga mata. Ang unang emosyon na sumabog ay galit. "Bakit?" sigaw ni Liwayway. Ang naipong sakit at pagkalito ay biglang bumulwak. "Bakit mo ito ginawa sa amin, Hiraya? Anak ka namin. Ibinigay namin ang lahat sa'yo. Ito ba ang isusukli mo? Ang ipahiya kami? Ang itapon kami na parang basura?" "Bakit?" Sumunod si Lino. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. "Pinaghirapan mo ang bahay na yon, oh. Pero para sa amin yon. Regalo mo yon. Paano mo nagawang bawiin ang isang bagay na ibinigay mo na?" Hindi kumibo si Hiraya. Hinayaan niya silang ilabas ang lahat ng kanilang galit. Hinayaan niyang tumama sa kanya ang bawat masasakit na salita. Nang sa wakas ay huminto sila para huminga, doon siya nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit ang lamig at bigat nito ay mas tumagos pa sa kanilang mga buto. "Regalo?" tanong niya. Ang regalo po ay inaalagaan, hindi ginagawang sandata para manakit ng iba. "Ano ang ibig mong sabihin?" Depensa ni Lino. "Nakita ko kayo," sabi ni Hiraya, at sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa kanyang ina. "Ako po yung delivery rider na tinapunan ninyo ng barya sa lupa, Nay. Ako po yon." Natigilan si Liwayway. Nag-flashback sa kanyang isipan ang eksenang iyon. Ang nakayukong delivery boy, ang kalansing ng mga barya, ang mukhang hindi niya pinansin. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. "At ako rin po ang nakakita sa inyo sa palengke, Tay." Pagpapatuloy ni Hiraya, bumaling naman sa kanyang ama. "Nakita ko po kung paano ninyo ipahiya at paluhurin si Mang Cardo. Ang Mang Cardo na nagbigay sa atin ng isang sakong bigas nung wala tayong makain." Hindi nakasagot si Lino. Ang alaala ng kanyang kayabangan ay bumalik para sampalin siya. "At nabasa ko po ang sulat na ipinadala ninyo sa pamilya ni Diwa," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig, hindi sa galit, kundi sa matinding sakit. "Ang pera na ipinadala ko para sana sa ikabubuti ninyo. Ginamit ninyo para subukang agawin ang lupa ng matalik kong kaibigan. Ang perang galing sa pagod ko sa paglilinis ng kubeta ng ibang tao. Ginamit ninyo para magpautang at magpahiya ng mga taong dati nating kasama sa hirap. Ang bawat katotohanan ay isang malakas na suntok na yumanig sa mundo ni Lino at Liwayway. Ang mga kasinungalingan at pagdadahilan na kanilang itinayo sa kanilang isipan ay gumuho. Wala silang masabi. Wala silang maidepensa. Ang natira lang ay ang hubad at nakakahiyang katotohanan. Si Liwayway ang unang bumigay. Napaluhod siya sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang humahagulgol siya ng malakas.
Hindi iyak ng galit, kundi iyak ng tunay at malalim na pagsisisi. Patawad anak, patawad. Si Lino naman ay napasandal sa dingding. Dahan-dahang napaupo sa sahig na parang isang manikang nawalan ng tali. Ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang kayabangan, ang kanyang trono bilang Don Lino, lahat ay naglaho. Ang natira ay isang matandang lalaki na naligaw ng landas. Tinitigan niya ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang pinagkukunan ng pera, kundi ang bunga ng kanilang pagpapabaya. Tiningnan ni Hiraya ang kanyang mga magulang, dalawang durog na tao sa gitna ng mga guho ng kanilang buhay. Wala siyang naramdamang tagumpay. Wala siyang naramdamang saya. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak at malalim na kalungkutan para sa kanilang tatlo. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang sariling mga luha. Inihanda niya ang sarili para sa huling pinakamasakit na katotohanan. Ibinenta ko na po ang bahay. Ang mga salitang ibinenta ko na po ang bahay ay parang isang huling pako na isinira sa kabaong ng kanilang dating buhay. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, umalis si Hiraya nang hindi nagsasabi kung saan siya pupunta o kung kailan siya babalik. Iniwan niya ang kanyang mga magulang sa katahimikan ng kanilang lumang bahay, kasama ang mga multo ng kanilang mga pagkakamali. Ang mga sumunod na linggo ay walang salita, walang sigawan, walang sisihan. Ang tanging naroon ay isang mabigat na katahimikan na pinupuno lamang ng tunog ng hangin na dumadaan sa mga butas ng kanilang dingding at ng paminsan-minsang hikbi ni Liwayway sa gabi. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, isang bagay ang unti-unting nagbabago. Isang umaga, gumising si Liwayway na namumugto pa rin ang mga mata. Ngunit sa halip na umupo lang at umiyak, tumayo siya. Tiningnan niya ang dumi at kalat sa kanilang paligid. Dahan-dahan, kumuha siya ng walis at nagsimulang maglinis. Sa bawat pagwawalis niya ng alikabok, tila may iwiniwaksi rin siyang bigat sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nakita ni Lino ang sira nilang bakod na kawayan, ang bakod na matagal na niyang pinabayaan. Kumuha siya ng martilyo at ilang lumang pako. Maghapon siyang nagkumpuni. Ang bawat pagpukpok ng martilyo ay parang isang pag-amin sa kanyang mga pagkukulang. Hindi sila nag-uusap tungkol dito, ngunit pareho nilang nararamdaman. Ito ang kanilang pagbabayad puri. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa. Isang araw, habang naglalakad si Lino, pauwi mula sa paghahanap ng kahit anong mapagkakakitaan, nasalubong niya si Mang Cardo, ang matandang magsasaka na kanyang ipinahiya. Agad na yumuko si Lino, hindi makatingin ng diretso. Akma, na sana siyang lumihis ng daan nang tawagin siya nito. Lino, sabi ni Mang Cardo. Ang boses ay kalmado. Napahinto si Lino. Dahan-dahan siyang lumingon, handa sa anumang mura o panunumbat. Ngunit sa halip, ngumiti ang matanda. Isang maliit, ngunit totoong ngiti. Nakita kong inaayos mo ang bubong ninyo kahapon, sabi nito. Mayroon akong ilang natirang yero sa bahay. Kunin mo kung gusto mo. Baka kailanganin mo. Natigilan si Lino. Pero, bakit? Bakit? Dahil ganyan tayo dito sa Sinagtala, hindi ba? Sagot ng matanda. Nagkakamali. Bumagsak. Pero pagkatapos, tumatayo at nagtutulungan ulit. Tinapik siya nito sa balikat at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Lino na nakatayo sa gitna ng daan, tahimik na tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang kabaitang iyon na hindi niya pinahalagahan ay ang siyang unang yumakap sa kanya sa kanyang pagbagsak. Samantala, si Liwayway naman ay nagsimulang magluto. Gamit ang iilang gulay na hiningi niya sa mga kapitbahay, nagluto siya ng isang simpleng sinigang. Ang amoy niyon ay nagpaalala sa kanya ng kanilang buhay noon.
Napuno ang maliit nilang kusina ng init at samyo na matagal nang nawala. Nang maluto ito, kumuha siya ng isang maliit na mangkok. Nag-aalangan man, naglakas loob siyang maglakad papunta sa bahay ni na Diwa. Si Diwa mismo ang nagbukas ng pinto. "Tita Liwayway," gulat nitong sabi. Hindi makapagsalita si Liwayway. Nanginginig niyang iniabot ang mangkok ng mainit na sinigang. Para sa inyo. Pasensya na sa lahat," sabi niya. Ang mga salita ay halos pabulong. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod. Hindi na hinintay ang sagot. Dala ang hiya at pagsisisi. Nang gabing iyon, kumain sina Lino at Liwayway sa kanilang maliit na lamesa. Walang mamahaling pagkain, walang alak, walang bisita. Tanging sila lang dalawa at isang mangkok ng kanin at gulay. "Masarap ang luto mo," sabi ni Lino. Ang unang papuri na sinabi niya sa asawa sa loob ng mahabang panahon. Ngumiti si Liwayway. Isang totoong ngiti. "Salamat." Sa gitna ng kanilang simpleng hapunan, napagtanto nila ang isang bagay. Mas masarap ang pagkain kapag pinaghirapan. Mas payapa ang gabi kapag walang utang na iniisip. At mas masaya pala ang buhay kapag wala ang bigat ng kayabangan sa kanilang mga balikat. Habang naghuhugas sila ng pinggan, isang kartero ang huminto sa kanilang tapat. May iniabot itong isang maliit na puting sobre. Nanginginig na binuksan ito ni Lino. Sa loob, isang maikling sulat kamay ang nakasulat. "Tainay, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung maari po, magkita tayo bukas, 9:00 ng umaga, sa harap ng lumang kapilya sa bayan. Nagmamahal, Hiraya." Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga puso ay pinaghalong kaba at pag-asa. Ang paghuhukom ba ay tapos na? O ito na ba ang simula ng isang bagong pag-uusap? Kinabukasan, maagang gumising sina Lino at Liwayway. Isinuot nila ang kanilang pinakamalinis at pinakamaayos na damit. Hindi ito mamahalin, ngunit malinis at disente. Naglakad sila papunta sa bayan. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Ano kaya ang sasabihin ni Hiraya? Papatawarin na ba sila? O tuluyan na silang tatalikuran? 9:00 ng umaga, narating nila ang lumang kapilya. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, sa tapat nito, nakita nila siya. Nakatayo si Hiraya, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa isang partikular na direksyon. "Hiraya," tawag ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. Dahan-dahang lumingon si Hiraya. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Wala na ang tigas ng kanyang mukha. Ang naroon na lang ay isang pamilyar na ngiti. Isang nanangiting matagal na nilang hindi nakikita. Isang nangiting puno ng pag-unawa. "Naytay," sabi niya. Ang boses ay malumana. "Mabuti po at nakarating kayo." Walang nagsalita. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Ang patawad, ang mahal kita, ang na-miss kita. "Halika po kayo," sabi ni Hiraya. Sinenyasan silang sumunod. Naglakad sila sa isang maliit na kalye na hindi pamilyar sa kanila. Huminto sila sa harap ng isang gate na gawa sa kawayan. Sa likod nito ay isang bahay. Hindi ito malaki tulad ng dati nilang mansyon. Gawa ito sa pinaghalong kahoy at semento. Ang pintura ay simple lang, kulay krema. May maliit itong hardin sa harap na puno ng mga gumamela at sampagwita, ang mga paboritong bulaklak ni Liwayway. Mayroon itong maliit na beranda na may 2 silyang tumba-tumba, tulad ng pangarap ni Lino noon. Hindi ito isang palasyo, isa itong tahanan. Anong lugar ito, anak?" tanong ni Lino, naguguluhan. Ngumiti si Hiraya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Isang susi. "Noong ibinenta ko po ang malaking bahay," paliwanag niya,
Ang unang ginawa ko ay bayaran ang lahat ng utang ninyo. Ang utang sa mga pinagkakautangan ninyo at ang utang na loob natin sa pamilya ni Diwa. Binalik ko po sa kanila ang halaga ng lupa na dapat ay sa kanila. Napatungo sina Lino at Liwayway sa hiya at pasasalamat. Pagkatapos po noon, pagpapatuloy ni Hiraya, may natira pang sapat na pera. At sa perang iyon, ito po ang binili ko. Iniabot niya ang susi sa nanginginig na kamay ng kanyang ama. Para po sa inyo. Tinitigan ni Lino ang susi. Pagkatapos ay ang bahay, at pagkatapos ay ang kanyang anak. Hindi siya makapaniwala. Pero bakit anak? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo. Sa pera mo. Dahil gusto ko pong bigyan kayo ng tahanan, hindi lang ng bahay. Sagot ni Hiraya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang bahay po ay gawa sa semento at bakal. Ito ay malamig at maaaring mawala. Pero ang tahanan, Tay, Nay, ito po ay gawa sa pagmamahal, pagpapakumbaba at respeto. Ito yung lugar kung saan hindi natin kailangang magpanggap. Ito yung lugar kung saan tayo tinatanggap kahit ano paman ang ating mga pagkakamali. Sa mga salitang yun, ang lahat ng pader na kanilang itinayo ay tuluyang gumuho. Si Liwayway ang unang yumakap sa kanya, ang kanyang mga hagulgol ay puno ng pasasalamat at pagsisisi. Patawarin mo kami, anak. Patawarin mo ang nanay mo. Sumunod si Lino. Niyakap niya ang kanyang mag-ina, ang kanyang malalaking balikat ay nanginginig sa pigil na iyak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ulit ang pagiging isang ama. Isang ama na minamahal, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino siya. Patawarin mo kami, anak. Bulong ni Lino. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa buhok ni Hiraya. Kami ang naging lason sa sarili naming pangarap. Tapos na po yun, Tay. Sagot ni Hiraya. Niyakap sila ng mahigpit. Ang mahalaga, nandito na po tayo ngayon. Magsisimula po tayong muli. Tayong tatlo. Nakatayo silang tatlo sa harap ng kanilang bagong simula, magkakayakap sa gitna ng kalye. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanilang mga balat. Ang amoy ng mga bulaklak ay mabango sa hangin. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman, sumikat na muli ang araw para sa pamilya Alcantara. Umuwi na sila. Makalipas ang 6 na buwan. Ang dating malungkot na baryo Sinagtala ay tila muling nabuhayan ng kulay. Sa tabi ng kalsada, malapit sa palengke, isang bagong tindahan ang nagbukas. Tindahan at kakanin ni Hiraya. Isang maliit na pwesto lang ito, ngunit laging puno ng tao at ng masayang kwentuhan. Sa loob, abala si Hiraya sa pag-aayos ng mga paninda habang si Diwa naman ang nasa kaha. Magkasosyo sila. Ang kanilang pagkakaibigan na minsan nang sinubok ng pagkakataon ay mas tumibay pa. Sigurado ka na ba talaga, Hira? Hindi ka na babalik sa Dubai? Tanong ni Diwa habang nag-aabot ng sukli sa isang customer. Ngumiti si Hiraya, isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sigurado na. Bakit pa ako aalis? Nandito na ang lahat ng kailangan ko. Isang binatang lalaki ang pumasok sa tindahan para bumili ng suka. Ito ay si Gabriel, ang anak ni Mang Cardo. Madalas itong bumili sa kanila. Magandang umaga, Hiraya, Diwa. Bati nito. Ang mga mata ay partikular na nakatingin kay Hiraya. Magandang umaga rin, Gabriel, sagot ni Hiraya. Isang bahagyang pula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Inabot niya ang suka. Nagkadikitan ang kanilang mga kamay ng saglit at isang pamilyar na kuryente ang kanilang naramdaman. Ngumiti lang ito pabalik, isang nangiting tila may dalang kwento. Bago umalis, nagkatinginan sina Hiraya at Diwa at sabay na nagtawanan. Pagsapit ng hapon, nagpaalam si Hiraya para umuwi. Habang naglalakad siya sa pamilyar na mga eskinita, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Nadaanan niya ang isang grupo ng mga kababaihan.
Sa harap ng isang bahay, masayang nagkukwentuhan habang kumakain ng kutsinta. Sa gitna nila, tumatawa ng malakas ay ang kanyang nanay Liwayway. Hindi na siya Donya. Siya na ulit si Aling Liwayway, ang masayahin at palakaibigang kapitbahay. Hiraya, anak, halika, tikman mo itong ginawa ko. Tawag nito. Mamaya na po, Nay. Uuwi na po ako. Nakangiti niyang sagot. Sa may kanto, nakita naman niya ang kanyang tatay Lino, kasama si Mang Cardo. May dala silang mga gamit pang karpintero at tila galing sa pag-aayos ng bubong ng isa nilang kapitbahay. Nagtatawanan sila na parang matagal ng magkapatid. Hindi na siya si Don Lino na kinatatakutan. Siya na ulit si Mang Lino, ang matulunging kaibigan ng lahat. Pagdating niya sa kanilang gate, naamoy niya ang mabangong samyo ng nilulutong hapunan at narinig niya ang mahinang tunog ng radyo. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang mga magulang sa maliit nilang hardin. Naglagay sila ng mga mumurahing Christmas lights na nagsisilbing ilaw nila sa gabi. Sa isang maliit na lamesa, nakahain ang kanilang hapunan, kanin, pritong isda at isang mangkok ng mainit na sabaw ng gulay. Simple, sapat. Umupo si Hiraya kasama nila. Habang kumakain sila, ang kanilang kwentuhan ay simple lang. Tungkol sa mga pananim ni Liwayway, sa natulungang kapitbahay ni Lino, sa mga customer ni Hiraya sa tindahan. Walang pagyayabang, walang pagkukunwari. Tanging puro katotohanan at pagmamahal. Pinagmasdan ni Hiraya ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga mukha ay may mga kulubot na, ngunit ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang mga kamay ay mag-aspang na ulit sa pagtatrabaho, ngunit ang kanilang mga puso ay payapa. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mabining sinag ng mga ilaw, sa gitna ng halakhak ng kanyang pamilya, naintindihan ni Hiraya ang lahat. Ito pala ang tunay na yaman. Hindi ang malaking bahay na malamig at walang buhay. Hindi ang mga mamahaling damit o ang respeto na galing sa takot. Ang tunay na yaman ay ang tawa ni nanay na abot hanggang tenga. Ang payapang mukha ni tatay habang humihigop ng sabaw. Ang init ng kanilang pagsasama. Ang kapayapaan ng puso na hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi mula sa Dubai. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng bagyo, natagpuan na ni Hiraya ang kanyang tahanan. At ito ay sapat na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang paalala sa ating lahat na minsan, kailangan nating sirain ang isang bagay para muling mabuo ito ng tama. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera, kundi sa pagpapakumbaba ng puso at sa pag-alala sa ating pinagmulan. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi lamang pagbibigay ng karangyaan, kundi paggabay pabalik sa tamang daan, kahit pa ang daang iyon ay masakit tahakin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwentong ito. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba kung ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.